Nako, siguradong maraming magtatampo dito sa topic ko na to. Nasabihan ka na ba ng God knows my heart? O tayo mismo, nasabi na natin sa ating sarili na God knows my heart. Pat hindi ano? Pero sa loob-loob natin, nagiging defense mechanism na lang yon para gawin natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ba? Hindi ano? Ginamit pa si Lord para sa mga buluktot na gawain. Sinasabi pa natin siguro kung minsan na ganito, yung okay na yan, basta mahal ko si Lord. Aba, ayos ah. Hindi naman kailangan ng theology eh. May pa-Bible ka pang nalalaman. Yung mga ganon. Narinig ko na dati kasi sasabihin pa nila na God knows my heart. Yun nga, alam niya ang laman ng intention ko. Eh tama nga naman, di ba? God knows our hearts. Pero ang problema is yung heart mismo ang problema. Yeah, naalala ko tuloy yung isang pastor na sinabi niya noon sa isang preaching niya sa Pilipinas ay ganito, the heart of all the problems is the problem of the heart. Ayos ano? Yeah, alam niya o alam ng Diyos at hindi siya natutuwa kung ang puso natin ay tamad sa katotohanan, mapagmataas sa pagtuturo o hindi na natuturuan, rebelde sa panawagan o kaya sarado na sa pagbabago. O to, sa Jeremiah 17:9 or 10, ang sabi, the heart is deceitful above all things, and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind. Kaya nga, hindi excuse ang God knows my heart. Dapat nga tayong matakot kasi alam ng Diyos nga tong puso natin. At dahil alam niya, huhusgahan niya tayo ayon sa kanyang katotohanan. Hindi po ang ating pakiramdam o emosyon o ang ating nararamdaman. Diba? Nagiging nagiging subjective tayo sa bagay na to. Kakaligtaan natin na ang standard ng Diyos ang masusunod, hindi yung ano ang ating nararamdaman nga. O heto naman, yung sinasabi ng iba na pa-Bible ka pa. Alam niyo ba na ang pagbabasa ng Bible o the Word of God itself is theology, and theology is knowing God. Hindi lang ito para sa mga pastor o mga leader. Yun nga, akala ng iba, theology ay pang seminaryo lang. Ayos Pero kung nagtatanong ka ng sino ba si Lord, gumagawa ka ng theology mismo. O kaya kung sinasabi mong mahal ako ni God, that's already theology. Aba. Kaya kung sinasabi mong hindi ko kailangan ng theology, para mo na rin sinabing okay na ako na hindi siya lubos na makilala. O correct me if I'm wrong, but prove me right if you may. Itong sabi ng John 17:3, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. O, teka. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang emosyon, kundi ito ay pagkilala, pagkaunawa, at pagsunod. Faith seeks understanding. Kasi kung totoo kang umiibig, gugustuhin mong makilala siya ayon sa kanyang salita at hindi ayon sa iyong feeling or sariling understanding. Gets? Kasi nga, ganito, loving God without truth is idolatry in disguise. Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos ayon sa kanyang sariling salita, ang Biblia, gumagawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan. Aba, baka inisip mo, yung mga rebulto ha. Aba, teka lang. Gumagawa ka rin ng Diyos-Diyosan na bali sa sarili mong imagination. See? Isang Diyos na hindi holy, hindi nagko-correct at walang demand na magsisi o magbago ka o tayo. O ano ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10? Ito, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. O maliwanag yun ha. Pwedeng sincere ka pero sincerely wrong. Pwede pala yun, di ba? At ang sincerity na walang katotohanan ay hindi kaligtasan, kundi ito ay delikado. Ang faith, quote-unquote, ang faith na walang katotohanan ay hindi biblical faith. Illusion lang yan, pre. At nakakalungkot nga na mayroong mga Christians among us na DIY. Ano yung DIY? Pasyal ka sa mga mall, di ba? Maraming DIY dyan. Do-it-yourself Christianity. Ayos, ano? At ang DIY Christians ay ang mga Christian na walang sinusunod na utos ng Panginoon kundi yung sarili nila. Ito yung mga tao na sinasabi nila sa sarili nila na I am a follower of no one. Ayos Kaya marami ngayon ang gusto ng relationship kay Lord na walang commitment sa word, walang accountability, ayaw ng correction, lalong-lalo na ayaw ng transformation. Gusto lang nila yung Diyos na pampagaan ng loob, pero pag dumating
Darating ang tukso, spiritual deception o matinding pagsubok ang bababaw ng mga pundasyon, diba? Sigurado, babagsak sila. O heto, ang sabi sa Hosea 4:6 ay ganito. Sabi ito ng Diyos, "My people are destroyed for lack of knowledge." So, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Hindi sapat ang feels o feelings. Kailangan ng katotohanan, ng truth. Okay? Dapat nating i-challenge ang ating mga sarili, ating mga puso. Ang tanong is, ginagamit mo ba ang katagang God knows my heart bilang escape sa iyong accountability? Mahal ba natin talaga ang Diyos? At gusto natin siyang makilala ng mas malalim? At anong klaseng relasyon ang hindi interesado sa pagkatao ng iniibig, hindi ba? So, ang pag-ibig na tunay ay hindi natatakot sa katotohanan. Ang puso ng tunay na sa Diyos ay hindi kontento lang sa mga kababawan. Alalahanin natin to, ha?